tuloy na ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa susunod na linggo. Yan ay matapos ibasura ng ICC Pre-Trial Chamber ang lahat ng apela ng kampo ng dating Pangulo. Live mula sa TV5 Media Center, nagbabalik si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, una sa lahat, personal bang harap ang dating Pangulo sa pagdinig? Jiggy, tumangging magbigay ng komento ang abogado ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman kung personal bang dadalo ang dating Pangulo sa confirmation of charges hearing na magsisimula sa February 23. Ang sabi niya lang, let's wait and see. Bago nito, ibinasura ng ICC Pre-Trial Chamber ang apela ng kampo ng dating Pangulo sa pagdeklara sa kanyang fit to stand trial. Iginiit ng mga judge na hindi pwedeng iapela ang lahat ng isyong nabanggit ni Kaufman. Ito raw ang dahilan kaya hindi na sila bumase sa desisyon. Hindi na nila binase ang kanilang desisyon sa medical report ng defense team para nga matiyak na magiging patas ang lahat ng proceedings. Jiggy? At Camille, ano ang mangyayari pagdating ng confirmation of charges hearing? Jiggy, 4 na araw tatagal ang confirmation of charges hearing mula February 23 hanggang 27. Magbibigay daw ng pahayag ang prosecution, defense at legal representatives ng mga biktima bago ipresenta ng mga judge ang argumento sa merito ng kaso. Nasa 539 na biktima ng drug war ang kinilala para lumahok sa hearing. 3 abogado ang magiging kinatawan nila. Matapos ang mga pagdinig, hindi pa agad lalabas ang desisyon sa susunod na linggo. May 60 araw daw ang mga judge para pag-aralan ang ebidensya. Paglilinaw ng ICC, hindi pa ito ang aktwal na paglilitis. Pakinggan natin ang pahayag ng tagapagsalita ng ICC. I have to stress that this is a pre-trial hearing. So at this stage, the judges will not decide on Mr. Duterte's innocence or guilt. Instead, the judges will decide whether there's enough evidence against Mr. Duterte for the case to go to trial. The judges can decide one of 3 things. 1, to confirm the charges and send the case to trial. 2, to adjourn the hearing, asking the prosecutor to bring additional evidence or to amend the charges. Or 3, the judges can decline to confirm the charges and terminate the proceedings. At Camille, may sagot na bang ICC doon sa pag-question ng kampo ni dating Pangulong Duterte sa listahan ng mga sinasabing kasabwat ng dating Pangulo? Jiggy, ayon sa ICC, ang korte ang angkop na forum para sa mga legal na argumento. Nananatili raw silang independent, batay sa Rome Statute, ebidensya at batas. Sabi naman ni Kaufman, bukas siyang makipag-usap sa Deputy Prosecutor para nga mapakinggan ang posisyon ng kampo ni Duterte. Pero hindi naman daw siya pinagbibigyan ng prosecution. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.